No? But if they see that the Philippines does not stand alone and actually has the support of friends and allies, then it would think twice. Napapanahon ang pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas sa gitna ng pagsulong ng bansa sa sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert na si Professor J. Batombakal, magandang senyales na nagkakaroon tayo ng kaibigan at kaalyado kaugnay ng usapin natin sa pinagtatalo ng teritoryo at bunsod din ng mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang pagtulong ng Japan na mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito, mangingimi ang China na gumawa ng mga agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Bukod sa pagkakaloob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard, magbibigay din ng Tokyo ng coastal surveillance radars sa Philippine Navy. Kauna-unahang bansa ang Pilipinas na makikinabang sa katatatag na official security assistance ng Japan. Kaugnay naman ang napipintong defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang Reciprocal Access Agreement o RAA, makatutulong itong paigtingin ang ating defense capability. China's worst nightmare from a foreign policy perspective is to see all of its neighbors joining together against it. Okay? So any movement that might seem to indicate that is a cause for concern to them and will definitely cause them to pause and recalculate their moves and possibly even change their policy a bit. Suportado ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri ang isinusulong na Defense Pact sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Yung RAA will allow our interoperability and cross-training between our two forces not only in the times of self-defense but also in the times of calamity. Kasi pag may RAA na po tayo, talagang yung Japanese Armed Forces na self-defense forces makakapunta po dito pag may calamity katulad na nangyari sa Yolanda. They can now enter and assist our armed forces and our civil servants in helping our people during times of calamity. Aalamin naming mabuti and we will weigh in on how it can be, of course, beneficial to the Philippines and mutually beneficial to both countries. Tinututulan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang napipintong defense agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ay dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nila ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa kababaihan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.